si Rodrigo ay matagal nang hindi nakita ni Mary Joy at first time niya ulit nagkita dito sa studio. At bukod doon, meron po tayong kasama ang tita ni Mary Joy, si Tita Beth, na pinagbibintangan na konsentidor ni nanay. Tinawag siyang konsentidorang tiyahin dahil sa palihim niyang pagkupkup sa kanyang pamangkin na si Mary Joy na nagdadalang tao. Narito ngayon si Beth Carpio para ipahayag ang kanyang panig. Good morning, Tita Beth. Po. Mabuti naman kahit sinugod kayo ng nanay ni Mary Joy, ay hindi niyo pinalaya si Mary Joy. Kumbaga, you kept her doon sa bahay ninyo. Bakit? Kasi po, naintindihan ko po naman yung pamangkin ko eh. Yung ba tinawagan ng iyong ate para sabihin na huwag ka na mag-worry o kung meron ka mang katanungan, nasa akin, tumakbo sa akin ng iyong anak? Hindi po kasi nakiusap po sa akin si Mary Joy na huwag ko na daw po sabihin kay ate. Mga kapuso, tatay, kasama rin natin ngayong umaga si Brother Clem. Siya po ay tutulong naman sa atin para unawain ng mga sitwasyon ng mga bagay-bagay o baka meron sila mga katanungan. Brother Clem, tama po ba yung ginawa unang-una ni Joy sa pagtakbo niya sa kanyang tita na kapatid ng nanay niya? Yung talagayan kasi ni Joy ay survival. Wala siyang tatakbuhan eh. At palagay ko, kilala niya yung kanyang mga kamag-anak kaya alam niya kung sino ang mas madali niyang lapitan. So tama yon. Ang hindi lang siguro tama doon is yung pagpapaalam sa nanay niya, siguro dahil sa takot niya. Kasi siyempre kahit paano pa mangyari, aalalahanin siya ng nanay niya kung nasaan siya. Yung dito po kay Tita Beth, kasi nangako po siya kay Mary Joy na hindi po niya sasabihin sa kanyang kapatid. Feeling ko po, dahil po hindi nasabi ni Tita Beth sa kanyang kapatid, nagkaroon sila ng parang, sila na mga yung dalawang magkapatid ang nag-away. Kasi parang hindi naman naitago eh. Kumbaga nalaman din ng mami ni Mary Joy na sa kanya tumutuloy yung kanyang anak. So syempre parang masakit din sa kanya kasi parang dalawa na sila nagtatago doon sa nanay. Yeah, parang ang nangyari kasi dito, di ba, naggalit yung nanay. So, siyempre, para sa kanya, ay dapat siya ang kampihan. Parang lumabas kasi kinampihan yung anak niya, which is not necessarily true, hindi ba? Kaya lang, siyempre, sa taong galit, sa mga ganong pagkakataon, ang hinahanap niya, kakampi na magsasabing tama yung kanyang ginawa. So, may mga panahon na ito, it could be a matter of pride, hindi ba? Yung, kasi dapat nga magpasalamat siya kay Tita Beth, gawa ng kinukup yung anak niya. Pero dahil sa laki ng galit niya, parang sa kanya, kalabang ko yan, dapat wag niyo yung tutulungan. Parang ganoon. Kaya naging masakit doon sa nanay. And understandably, siguro parang ang daming pangarap ng nanay na gumuho, hindi ba? Especially na dalawa na lang silang mag-ina. So sa dami ng pangarap ng nanay na gumuho, siguro para sa kanya ay wala na ang lahat. Pero ang sinasabi kong palagi is, meron naman tayong tinatawag na ika nga ay pangalawang pagkakataon na pwedeng buuin muli ang anumang nasira. Pero, Brother Clem, paano ba naiiwasan yung humahantong sa ganito? Dahil meron tayong mga 1,000 cases, kagaya ni Mary Joy, na gagraduate na lang, nadidisgrasya pa. Paano ba natin maiiwasan yung mga ganitong bagay? Magandang makita natin para maiwasan natin saan nagmumula, hindi ba? Una-una, merong mga tinatawag tayo na mga kabataan who are looking for love in all the wrong places kasi hindi nakita yung pag-ibig sa loob ng tahanan. So maghahanap na magmamahal sa kanya, hindi ba? Isa yon. Pangalawa, definitely ay yung maling pangunawa kung ano talaga ang pag-ibig. Kasi siyempre, ang pag-ibig ay handang magpakasakit alang-alang sa kabutihan ng iyong minamahal. Hindi ngayon sa nangyari na nalagay sa alanganin, shame and scandal in the family. Kaya makikita natin na mali talaga ang pangunawa ng pag-ibig. Sometimes, may mga lalaki, definitely, yung bang they love the body but not the responsibility. Doon mo masusukat talaga yung katunayan ng pag-ibig. And then of course, I'm sorry to say this, but definitely ang mass media sa maraming pagkakataon na nagbibigay sa atin ng presentasyon ng maling pangunawa sa tunay na kaligayahan. Yung tinatawag nating hedonistic philosophy na nagsasabi na pleasure is the highest good. Parang sinasabi, pag masarap, gawin mo. Walang mali doon. And that is definitely wrong. And palagay ko, isang pinakamagandang magagawa natin sa marami nating kabataan ang magkaroon tinatawag nating spiritual orientation. Na maintindihan nila na mayroong Diyos na ika nga ay lumalang sa kanila at naghihintay na gawin nila kung ano man yung tama.
Okay. Okay, Mary Joy. Na-realize mo na ba, kasi you're still young, no? Na meron ka pa rin na future ahead of you. Pero, mako-consider mo ba to na mali? Or ayaw mong isipin yon dahil nandyan na siya? Ayoko na rin po siyang isipin kasi dito na rin po siya. Kasi po, palaglag ko, papalakayin ko na lang po siya. So, ibig mong sabihin, Mary Joy, pumasok sa isip mo na pwede mong ipalaglag yung bata? Opo. Anong pumigil sa'yo? Bakit hindi mo tinuloy yun? Kasi po, kung papalaglag ko siya, pwede rin po akong masama. Kung hindi naman po, at least, mabubuhay ko pa po yung baby. Okay, Rodrigo, kanina hindi ka namin nabigyan ng pagkakataon na humingi ng tawad kay Mary Joy. Ngayon kaharap mo na si Mary Joy, kausapin mo siya, ipaliwanag mo sa kanya kung bakit bigla ka nawala sa mga panahon na yon. Mary Joy, sana malaman mo na hindi ko kayo tinatakbuhan o tinakasan. Kasi alam mo naman, gusto ko lang makapag-aral ako. Kasi hindi naman para sa akin lang din yun, dahil para sa inyo rin yan. Alam natin, nangyari na yan. Sana mapatawad mo ako na wala man ako. Sa tabi mo ng mga pangailangan na kailangan mo ako. Yun lang, sana mapatawad mo ako. Okay, ngayon tatay narinig na natin na humingi ng tawad si Rodrigo kay Mary Joy. Ngayon, Mary Joy, ikaw ba nakahingi ka na ba ng tawad sa iyong nanay na nasaktan mo? Hindi pa po. Sa aming pong pagbabalik, maririnig natin ang mensahe ni Mary Joy sa kanyang nanay. Dito lang po yan sa Love ni Mister, Love ni Mrs. Binigyan ako ng taning ng doktor. Ang magaling magluto, dapat laging masaya. Magic Palayok bago mag 24 oras. Babala sa mahilig manilip. Sunjo Barangay? Masisipsip ang dugo mo. Masasaktan ka. Pero hindi siguro maiwasan ng magulang na kahit paano, meron siyang paborito. Magseselos ka. In love ka kay Paolo, no?